Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Okay, hello and welcome mga kapatid sa Russia TV. Ngayon ay Sunday, October 8, 2023. At napakaganda na ang gabi na ito dahil meron tayong debate na magaganap between Roman Catholic Church and Seventh-day Adventist. Isa sa mga bigatin na debatista dito sa Pilipinas mga kapatid, at mamaya magpapakilala sila. So ang topic na pag-uusapan natin ay patungkol dito kung babasahin natin yung kanilang pag-uusapan. Okay. Ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at referensya ay ang Papa sa Roma. So, ang affirmative dito si Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church. Negative naman si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Church. So, ang ating mga rules mga kapatid at magaganap sa debating ito. So, meron tayong 10 minuto sa unang pagpapahayag, 7 minutes sa first cross, 10 minutes sa same din, negative yan, tsaka sa first cross niya. Siyempre, same sa rebuttal, ganun din, 10 minutes and 7 minutes. At meron tayong 5 minute na final statement or last statement. Mauna ang negative, mahuli ang ating affirmative. So, ang ating rules mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds. Either ito ay close-ended or open-ended question or categorical question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So, kasama dito ang categorical question. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 seconds. Ito, direct answer ito kung hindi niya sasagutin. So, indirect answer, pwede siya 10 seconds lang. At yun na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. So, kung merong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun, kung kailan, probably panahon or date. Ganun po tayo magsasagot at ang moderator yung mag-qualify kung pasok ba yung kanyang sagot. Rule number 5 natin, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya na hindi pa niya nilatag yan, hindi ko sasagutin yan. Next question, automatic yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin, which is meron tayong disiplina yan. So either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute. At rule number 7 natin, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi na susundan ng sunod na objection. So no objection during final conclusion mga kapatid. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang any na physical na pag-atake doon sa kabilang panig or anything. Syempre kasama na din dito yung ating mga hindi magandang pagsasalita o pagmumura, etc. So kasama na dito ang out of topic mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, talo ka na, or paano kung mabasa ko. Hindi po natin pinapahintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, ito lang mga iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. And by the way, ang nagsasalita ngayon ay Russia Vista ng Russia TV, ang tatayong moderator sa gabing ito.
Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes, sumasang-ayon, moderator. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Your Honor, sumasang-ayon po. Ayun, so maraming salamat at before natin simulan ng ating debate, magpapakilala muna ang ating mga debatista. Siyempre, ano yung kanilang posisyon sa pinag-uusapan ngayon at ano yung inaasahan nila sa gabi na ito. So, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa ating lahat at pinagpalang araw ng linggo sa bawat isa. At mga kapatid, ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ang founder at head chairman ng National Debating Team ng Apologists of the Roman Catholic Church in the Philippines. Tatayo po sa panig ng patutunayan natin ng Santo Papa ang siyang dapat pakinggan ayon sa Biblia at mga referensya. Okay, at syempre yung ating negative din. Pakilala ka, kapatid. Opo, ang inyo pong malit na lingkod kay Cristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., tumatayo po sa panig ng negatibo na tumututol na ang Santo Papa sa Roma ang siyang dapat pakinggan po ng tao. Ako po yung maasa sa gabing ito na lahat po tayo ay matututo at ang kapayapaan ay mananatili sa ating pong platform. Okay, maraming salamat. At gusto ko lang i-confirm doon sa dito sa programa kung merong tatayong timer o ako pa din yung magiging timer. Sino ba yung kasama natin dito? Brother Jerry, si Rasha na ang magiging timer natin, ha? Pwede? Opo. Brother Jerry, paki-confirm. O kasi... Okay. Yes po. Okay, Brother Rasha, ikaw ang timer. Okay, ako pa din yung magiging timer. Ayan. So, mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Actually, naka-streaming kami sa page dahil inaasahan namin na maraming magko-comment. Ayan. So, please share yung ating live streaming sa ating debate ngayon. Again, ang topic nila na pag-uusapan ay patungkol dito na susundin nga ng Santo Papa. Ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at referensya ay ang Papa sa Roma. So affirmative natin si Denmar Santiago ng Catholic, negative naman si Fernando Camacho, at bibigyan ko ng 10 minutes. Bro Denmar Santiago, your time start now, bro. Okay, blessed Sunday to all of us and a Lord's Day to all of us Catholics. So tonight in this debate, we will prove that the Pope is the rightful person that the people of God must be listened to in terms of in unity of the Christians and also in the body of Christ. Right? So umpisahan ko, no? Ang aking presentasyon dito sa paniniwalang Katoliko na mababasa natin dito po sa Catechism of St. Pius X. Ito. Ayan. Dito po sa pahinang 32. No? Dito, ano sabi dito? Okay. Sa pahina 32, ang sabi ho dito, who is the Pope? The Pope who is called the Supreme Pontiff or the Roman Pontiff are the successor of Saint Peter to the See of Rome, the vicar of Jesus Christ on earth, and the visible head of the church. No? So ngayon, gusto ko lang ipasok muna or itatag muna, i-establish muna ito na kung sino ang Santo Papa, no, na ating ipinakikilala sa inyo, sapagkat yung kabilang panig may papakilala din siya sa inyo sa susunod na debate. Pero sa ngayon, ito muna ipapakilala ko muna sa inyo ang aming Santo Papa. Ang Santo Papa ng Simbahang Katolika ay siyang successor ni Saint Peter at vicar ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa,
at siyang visible head ng iglesia. Ngayon, ito po ay isa sa mga tanda ng tunay na iglesia, no? Na ang ika-4 na marka, no? Kasi 4 ang palatandaan natin, no? Ayon sa ating katekismo, 4 po yan: 1, Holy, Catholic, and Apostolic. So dito muna tayo sa Apostolic sa sentro. No, bakit po Apostolic? No, dito ko muna itatayo ang ating presentasyon ngayong gabing ito. No? Sabi po dito sa Efeso. Okay, bubuksan ko lamang po ang Biblia. No? Okay. Babasahin po natin dito sa Efeso. Dito po sa 2:20 ng Efeso, sabi ni San Pablo, you are the house whose foundations are the apostles and the prophets, and whose the cornerstone is Christ Jesus. Ayan. So maliwanag na ang simbahan ay itinayo, founded on the apostles. No? So, sino itong apostle na binabanggit dito na siyang pundasyon ng simbahan? Ang sabi dito sa Mateo 16:18, no, ito ay walang iba kundi si San Pedro. No, ang sabi dito, babasahin lang natin. Okay. Ang sabi dito, upon this rock I will build my church. No? Ang kausap ng ating Panginoong Kristo dito ay si San Pedro, no? So, dito sa tagpong ito, makikita natin, no, na yung direktang pagtukoy kay San Pedro bilang pundasyon ng simbahan, no? Una, papakita ko po sa inyo, no? Ito, no? Okay. Ito po muna tayo sa Greek, no? Okay. Tandaan po ninyo, sa Juan 1:42, no? Si San Pedro ay tinatawag na Cephas, no? Cephas. Okay. Ang Cephas ay Aramaic yan, no? So, Aramaic. So, ang ibig sabihin ay bato, rock, no? At sa Greek ay tinatawag na Kepha Halion or fundamental. Foundation, no? Foundation according dito sa Greek and English Dictionary ni Mendicival, page 298, no? And according to some scholars, no, hindi ito marirepute ng ating kausap, no, na may mga Protestantic scholar na nagtuturo na si San Pedro ay ang pundasyon ng iglesia. Sabi dito, yung kilalang Protestante si C.H. Turner sa kanyang libro, no, sa kanyang libro na The Catholic and Apostolic, no, sa page 181, ang sabi diyan, we of the Church of England and of the Protestants, scholars in general, so lahat sila, no, since the Reformation, have failed to give weight to the testimony supplied by the New Testament and in particularly by the Gospels to the unique position they ascribe to Peter as the foundation of the new ecclesia to be laid. No, ayan po ang sinasabi ng mga Protestant scholars, no, in general, sabi ni C.H. Turner, as he is representing the whole Reformation and the Protestant religion. No? Ngayon, eto po dito tayo sa topic. Since ay pakilala na natin sa inyo Santo Papa na siyang pundasyon ng simbahan, no? Ngayon, bakit naman siya ang dapat nating pakinggan? No? Una, ang sabi sa Biblia, kukuha po muli tayo ng Biblia. Ang sabi po dito sa Juan, sa 21:17, ang sabi ho dito, kung sino ang dapat pakinggan ng tao. Okay. Ang sabi diyan ng ating Panginoong Kristo, feed my sheep, no? Sa kanya ipinagkatiwala. Okay?
So, medyo mahaba yung talata na yan, hindi na natin babasahin. So, feed my sheep, no? So, at itong si San Pedro, na pinagpalang San Pedro, ay siyang binigyan ng susi, no? Ng kaharian ng langit. Pag sinabi po natin kaharian ng langit, ito po yung nasa Daniel 2, no? Nasa Daniel 2:44 kung saan inilalatag kay Propeta Daniel ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay maitatapag sa panahon ng mga haring iyon. Ang sabi doon, yung haring iyon ay si Julius Caesar. No? Ayan. So sa panahon ng mga Caesar, matatatag ang simbahan o ang kingdom of God, ang kaharian. No? At ang mamumuno dito ay ang Santo Papa. No? At saka isa pa, dito sa Lucas 10, ito po letra por letra, mababasa natin na dapat pong pakinggan ang apostol o pinagpalang San Pedro. Nababasahin po natin. Sa Lucas 10, sa talatang 16, ganito po ang ating mababasa. Sa talatang 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Okay. Ayan. Wait lang. Lucas, okay. 16. Okay. Ayan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Therefore, no, dapat pakinggan ng bawat isa ang apostol na si San Pedro. Kasi ang sabi dito, maliwanag ang pagkakasabi ng ating Panginoong Kristo, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Kaya nga po, vicar, kahalili, no, na mamuno sa iglesia, itong si San Pedro Apostol, no, na siyang dapat pakinggan ng buong iglesia, no. So, ngayon, ang Santo Papa ba ay hindi nagkakamali, no? Kasi kung dapat mong pakinggan, okay, thank you. Kung dapat mong pakinggan ito, no, dapat hindi siya nagkakamali, no? Mamaya tatalakayin natin yung papal infallibility. Nakasulat dito sa ating libro na The Vatican II and its four constitutions. Medyo malawak ito. So, papal infallibility. Isang verse na lang tayo dito sa Catechism of St. Pius X. Dito pa rin sa page 32. Okay. Ang sabi dyan ganito, no? The Pope is infallible was defined by the Church in the First Vatican. Ayan. So, in the matters of faith and morals, no? When it comes to faith and morals, speaking in ex cathedra, ang Santo Papa hindi siya nagkakamali pagdating sa doctrinal matters, no? So, muli mga kapatid, sa maikling oras na lang kasi, lalagumin natin na ito yung aking unang pagtatayo na ang Santo Papa ang siyang dapat pakinggan ayon sa Biblia at mga revelation. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating first speaker. At Bro Denmar, medyo yung sa huli parang nasa-static yung boses mo. Gusto ko mapakinggan ulit. Mic test ka nga, bro. Hello. Okay na po. Okay. Okay, so dadako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. Ang una ko pong tanong ay, aware po ba kayo dito po sa paksang pinatutunayan ninyo ngayong gabi na ang Papa ang tunay na sugo, kaya siya ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia? Yes or no? Yes. Aware tayo at yun nga ang ating itinatayo. No, na ang Santo Papa ang siyang tunay na sugo o messenger, no? Siya yung dapat pakinggan, messenger na nagsasalita sa ating panahon ngayon, no?
Ayan, next question. Okay, dahil aware po kayo at naniniwala ko rin kasi isa kayong veteranong debatista ng Roman Catholic Church. Ang sunod ko pong tanong ay ito. Alam nyo rin po ba na kapag ginagamit itong definite article na ang sa isang independent clause o sa isang malayang sugnay, ito ay definidong tumutukoy lamang sa Papa sa kanyang pagkasugo na dapat pakinggan ng tao? Alam nyo rin po ba ito? Yes or no? Objection ako, moderator. Affirmative. Wala tayo doon sa pre-debate conference para buuin yung topic or para iano yung composition ng proposition, no? Doon siya magtanong sa inilatag ko at hindi sa proposition kasi tapos na kami sa pre-debate eh. Okay. Counter? Counter objection. Yes, hindi ito para sa debate conference. Ito ay paglilinaw ayon sa paksa kasi siya naman ang unang nagsabi na ito yung paksang tinitindigan niya. Kaya tinatanong ko sa kanya kasi nakalagay kasi rito sa paksa at inulit-ulit niya ito na ang Papa sa Roma ang dapat pakinggan. Ginagamit ko yung statement niya na ang Papa sa Roma ang siyang dapat pakinggan ng tao. Kasi pag ginagamit yung ang doon sa independent clause bilang paglilinaw, ito ba ay tumutukoy lamang sa Papa? Okay, yes or no? Oo. Okay, so nakuha ko na yung objection at counter objection. Bro, Denmar, doon sa objection mo, bro. Actually, tinitingnan ko na valid question yung kay Fernando Camacho. However, wala namang pilitan dito or kung paano natin sagutin. So, bibigyan kita ng option, bro. Meron kang 20 seconds sa pagsagot, yes or no, or doon sa 10 seconds na indirect answer kung bakit hindi mo sinasagot yung tanong direkta or in the next question mo, bro. So, anong gagawin mo, bro? So 20 seconds ako. 20 seconds, bro. So, ang sasagutin mo, bro, yes or no? Saan ka doon? Sa yes. Okay, no, proceed, yes. Bro. Dahil according sa church documents, sa pinakahangganan, no, ang hangganan ng lahat, no, ay ang Santo Papa, no. Kahit magsalita ang obispo, kardinal, arsobispo, pwedeng baliktarin ng Santo Papa yan. So hahangga pa rin doon, siya pa rin ang dapat susundin at pakikinggan ng mga Katoliko. Next question. Next. So maliwanag na kapag ginagamit ang sa isang independent clause, ito ay tumutukoy lamang sa Papa ayon sa pagkaunawa ko sa inyo kasi siya ang hangganan ika ninyo. Ang sunod ko pong tanong ay ito. Sino ngayon ang tunay na sugo na dapat pakinggan ng tao? Kayo po ba, kapatid na Denmar, o ang Papa? Ang Papa sa Roma, no? Hindi naman ako nagpapakilalang messenger o sugo. Hindi ako nagpapakilalang ganun. Ako ay hamak at ako ay maliit na lingkod lamang na nagpapakilala, no, sa aking itinatayo na pananampalataya ngayong gabing ito. Okay. So next question. Dahil ang sagot mo ay ang Papa, dapat po ba kayong pakinggan sa gabing ito? Negative? Yes. Dapat akong pakinggan sapagkat ipinakikilala natin ang Santo Papa dito sa debating ito, no? Kumbaga ako yung nagre-represent, no, as a chief apologist and archbishop delegated ng Apologies of the Roman Catholic Church in the Philippines already established. Okay. So, ibig mo sabihin, dalawang na kayong dapat pakinggan. Ikaw na negative at ang Papa. Tama po ba? Mali. No? Mali. Sapagkat, sabi ko nga, no, dapat akong pakinggan dahil ipinakikilala ko ang Santo Papa. Pero, ibig lang sabihin nun, dapat yun rin pakinggan ng Santo Papa kasi wala siya dito para ipagtanggol yung sarili niya sa'yo. So, ako yung pakikinggan nyo, no, as representative. No?
Okay. So kaya nga, dahil dapat kang pakinggan as a representative ng Papa, at sabi nyo, dapat ring pakinggan ang Papa. Lalabas, dalawa kayong dapat pakinggan ngayong gabi. Tama po ba? Mali. Ang sabi ng Panginoon Kristo, John chapter 17 verse 11, ipinapanalangin ko na kayo'y maging iisa, na tulad naman namin ng Ama na iisa. Gayon din kami, in unity in the church, nagsasalita ako in behalf of the Pope. Next question. Okay. Bilang nagsasalita ka in behalf of the Pope, sino ngayong gabi ang pakikinggan namin? Ngayong gabi, ang papakinggan nyo ako sapagkat ako yung nagsasalita, in behalf of the Pope. Kasi wala naman, ulitin ko, wala dito ang Santo Papa para ipagtanggol yung sarili niya, kaya ako muna. Pero ang aral at proposisyon ay tinatayo natin, nananatiling nakatayo sapagkat yung Okay. Next question. Lilipat na ako. Sabi nyo po kanina, ang Papa ang siyang successor at Vicar of Christ. Ito po yung tanong ko. Ayon po sa Biblia, sino ang isinusugo o ang isinugo ng ating Panginoong Diyos at ni Kristo bilang kahalili ni Kristo sa lupang ito? Ang Papa sa Roma o ang banal na Espiritu? Ang Papa sa Roma, mababasa natin sa John chapter 21 verse 17. Tandaan natin yung sinasabi diyan na feed my sheep, pakanin mo ang aking mga tupa, So may pag-aangkin dun sa mga tupa at ibinibigay ito, ipinagkakatiwala ito kay Jesus. Okay. Ang nakalagay ba diyan yung kahalili ni Kristo, Papa? Yes or no? Yes. Nakalagay dito dahil si San Pedro ang unang Santo Papa ng simbahang Katolika at hindi yan mabe-break, Hindi yan mabe-break, Dahil in history, dito sa ating talaan, may talaan tayo, hindi naputol ang papacy. Okay. So diyan po sa talatang binanggit po ninyo, mababasa po ba diyan na yung karakter na binabanggit ay Papa? Mababasa po ba o hindi mababasa? Mababasa sa diwa. Tandaan natin, may mga iskopyo or scope ang pagbabasa. Minsan may read bit. Time na? Sige. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagtatanong ng negative. So syempre dako tayo sa negative stand naman ng Seventh-day Adventist, Fernando Camacho. 10 minutes, your time start now. Okay. So isa pong magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Muli po, titindig po ang inyong malit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr. sa panig po ng katotohanan. Gigibayin po natin ang maling pagtatayo ng affirmative side. At ituturo natin ang tamang unawa kung sino ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at mga referensya. Naniniwala tayo ngayong gabi na mali po ang tindig ng affirmative side. Bakit? Kasi sa paksa maliwanag, ito nakalagay. Sino ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at referensya? Ang Papa sa Roma. Ito po ay pag-i-inject na ang dapat pakinggan ng tao ang Papa sa Roma. At alam niyo po ba mga kapatid, kapag ginagamit yung salitang ang sa isang independent clause o doon sa tinatawag na malayang sugnay o sa ibang termino pa nga niyan ay sugnay na nakapag-iisa, ito ay depinido na tumutukoy lamang doon sa tinutukoy na Papa. Na siyang dapat pakinggan ng tao, wala na pong iba. Kaya nga
kanina pilit pong iniiwasan itong definite article eh. Oh, para i-turn over natin doon sa definite article at definite independent clause. Kasi lalabas si kapatid na Denmar bilang negative side, hindi siya dapat pakinggan. Kasi independent clause ito eh. Ginamitan ng definite article na ang. Walang ibang dapat pakinggan kundi ang Papa. Oh, at hindi pwede rito yung representative ng Papa. Oh, kasi nga definite article, definidong pangtukoy ito. Walang kailangan dito na representative. Yan. Oh, at dahil ito ang paksa, maliwanag na ngayong gabi. Oh, kahit na anong gawing pagdadaldal ng affirmative side, walang kwenta. Walang saysay. Dahil maliwanag ang paksa, ginamitan ng definite article. Oh, yeah, kaya nga maliwanag ito eh. Oh. Hindi kagaya ng merong tawag dito, pinagpapaternan o merong tinutumbasan. Oh, yan, pwede gamitin ng ang kung ikukumpara sa isa. Pero ito, independent clause ito. Sugnay ito na nakapag-iisa. Kapag ginagamit yung ang, wala na talagang iba. Mali yung sasabihin, representative siya ng Papa. Oh, wala hong ganon. Yun. Kaya dito pa lang giba na ang stand ng affirmative side. At kahit tumayo pa siya mamaya, wala ring saysa yun. Hindi siya dapat pakinggan. Ang dapat lamang pakinggan, ayon sa paksa, ang Papa. O, di hintay natin magsalita ang Papa. O, bago natin ilapat, o, yun ang pagkakamali ng paggawa ng paksa ng affirmatibo. Yan, ano? Ay ngayon, tuloy natin. Tuloy na ho natin. O, sabi niya kanina, yun daw pong Santo Papa na pinakikilala niya, successor. O kahalili ni Peter. Pagkatapos, siya rin ang Vicar of Christ. O ngayon, nung tinanong natin, saan mababasa? Kasi ito tanong natin eh. O, saan mababasa? O ayon sa Biblia kako, sino ang isinugo ng Diyos at ni Kristo bilang kahalili mismo ng ating Panginoon Kristo sa lupang ito? Ang Papa sa Roma o ang Holy Spirit? Meron siya sinitas na talata pero sablay. Kasi sa Biblia mga kapatid, ang kahalili ng ating Panginoon walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yan po'y mababasa natin sa aklat ng Juan. Mula sa Kapitulo 14, nagpapatuloy yan hanggang Kapitulo 16. Ang Holy Spirit po ang siyang kahalili ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa isang talata hindi darating niya ang Holy Spirit kung hindi ako aalis. Di kahalili talaga. Di ba? Kaya maliho na tindigan ang Papa, ang kahalili ni Kristo. Ang kahalili ng ating Panginoon, walang iba kundi ang mang-aaliw na binabanggit sa Biblia. Yan ang banal na Espiritu. Yan, umpisahan nyo po sa Juan 14 hanggang Juan 16. Yeah. Ngayon, kung hahanapin ang talatang yan, yung espesipiko, ibibigay ko mamaya pag itinanong sa atin. Bilang pagpapatunay na hindi ang Papa ang siyang kahalili ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, wala nga mababasa na Papa doon sa talatang ibinigay nila, wala. Yun ay hocus-pocus lamang po na ginagawa ng affirmative side para palabasing Papa. Yan. Kaya hindi ho nakapanayo dito mga kapatid. Ang sinasabi ng affirmative side. Ngayon, meron daw silang 4 na marka. 1, Holy Catholic Apostolic Church. Inuna niya yung Apostolic Church. Hinugot ang Efeso 2:20. Sablay ho Bakit? Doon sa Efeso 2:20, tingnan nyo, lalapag ko Efeso
2:20. Yan. Ilagay natin sa screen. Yan. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta. Hindi apostol lang. Mga apostol, ng mga apostol at mga propeta. Ang kinuha lang ng affirmative side, yung mga apostol. Iniwan yung mga propeta. Oy, panglalansi yan, mga kapatid, ha? Pang-uumit yan sa salita ng, meron kang inuumit doon sa salita ng Diyos. Masamang gawa yan. Masama yan. Bakit masama yan? Kasi, pag yung isa lang ang pinili mo, mag-i-inject ka na ngayon ng panibagong meaning na iba naman sa meaning na ini-inject ng Biblia. Bakit masamang gawa? Nakakapagligaw ka ngayon. Yan, sa sistemang ginagawa kapag kaganyan ang situation. Yan, cherry picking po yan. Isang uri po yan ng policy. Kaya nga ipinlas ko siya. So, dibang po, wala talagang, hindi talaga maititindig po yung mali pong pagpapahayag. Pero ganun pa man, tayo nagpapasalamat sa atin pong kaharap ngayon kasi isang malaking karangalan sa atin eh. Opo, salamat na makadoong pampalad natin ang isang bishop delegated, isang national head organizer ng Roman Catholic Faith sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement na si Denmar, na siya rin ay tumatayo bilang propeta at hari ng Roman Catholic Church according to CCC 1456 at 871. At yan naman hindi naman tatanggi ng ating affirmative side. Kaya lang, kahit na ganito ang posisyon, mga kapatid, wala, hindi pa rin naitindig talaga eh. Yung maling doktrina, yung maling paniniwala. At nakakatuwa pa, ang kaharap natin ngayon ay isang OAD, o Ordo Agustiniensum, paano ba binibigkas yan? Agustiniensum Discalcetorum. Hindi ko kasi masyadong dyan, pero isang malaking bagay ito. Ganito na ang mga posisyon ng affirmative side, hindi pa rin niya maitayo yung mali nilang doktrina. Nakakapag ito. Shocking ito, mga kapatid, na inaasahan natin na itong paksa na ito ay baluarte nila at tiyak, kumbaga, underdog tayo. Pero nakita natin, hindi ho nakapanayo yun pong kanyang itinitindig. Sa maikli ko pong oras, mga kapatid, dahil ilang minuto na lamang, gusto ko pong maunawaan din ninyo dahil nga ang paksa, ang patutunayang dapat pakinggan ay yung Papa sa Roma. Ngayon, ang tanong, sa Roma ba, doon ba sa Roma walang antipope na lumabas? Meron din ho eh. At kung ikakapit ko ito sa paksa, lalabas pati antipope, dapat din pakinggan. Kasi Papa rin yun eh. Kinilala lang nilang antipope kasi lumalaban na sa kanila. Ay, sayang. Sige po. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Church. At dako tayo sa ating magtatanong. 7 minutes first cross ito ng affirmative. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon, mga kapatid, ay patungkol dito sa ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at referensya ay ang Papa sa Roma. Ang nagsalita kanina yung ating negative, si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Ang magtatanong ngayon si Denmar Santiago ng Catholic, siya yung affirmative na bibigyan ko ng 7 minutes. Brother Denmar Santiago ng Catholic, your time start now, bro. Okay, good evening, Bro Fernando. Ngayon, ang una kong tanong, sinitas mo yung Juan 14:16 hanggang paibaba, Ang una kong tanong, nung isinugo ng ating Panginoon Kristo ang Espiritu Santo at isinugo ito sa mga apostol, sa tamang pagkakaunawa, yung mga apostol na sinuguan ng Espiritu Santo ay nagdadala ng Espiritu Santo ni Jesus.
Yes or no? Tama. Pero, hindi yung mga apostol ang kahalili ni Jesus Christ sa lupang ito. Ang maliwanag sa talata, ang kanyang kahalili o kapalit. Walang iba kundi ang banal na espiritu. Ito ang magtuturo hanggang sa kahuli-hulihang panahon na siyang Next question. Kapalit o kahalili ng Next question. Ayon dyan sa sinabi mo, follow-up question. No, ang Espiritu Santo ang siyang magtuturo. Nung mawala ang ating Panginoon, umakyat na sa langit. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father, the God Almighty. Ang tanong ko sa iyo, ang mga apostol ba hindi nagturo? Nagturo sila sapagkat tinuturuan sila ng banal na espiritu. Subalit, ang mga apostol hindi kahalili ng ating Panginoon Kristo sa lupang ito. Ang Juan 14, 15 hanggang 16 ay umuugat doon sa pinag-uusapan natin na kahalili Next question. ng anak ng Diyos. Next question. Next question. Okay. Nung mawala ang ating Panginoong Hesukristo, no? Gaya sa binasa ko sa aking presentasyon, itong Juan 21:17, no? Tinatanggap mo ba na yung nakasulat dito ay inutusan si Pedro na pakanin ang tupa ng kanyang Panginoong Hesukristo? Yes or no? Juan, ang talata, excuse me, Mr. Moderator. Time stop muna, time stop. Okay. 21:17. Wait lang bro. Pakicheck po yung signal niya. Ano kasi pag nagsasalita tayo, tapos nagsasalita din siya, nawawala yung audio niya ba? Napapansin ko merong parang problem sa mga cellphone na ganyan eh. Pero ganito muna, i-clear ko muna yung clarification. Clarification yan Camacho, no? Paki-ulit ngayong clarification mo bro. Yun lang pong teksto kasi yung putol-putol yung dinig ko sa kanya. Okay. Bro, Denmar, ibibigay mo ba daw yung verse to clarify? Yes. Sige. John chapter 21 verse 17. Okay. John verse 21 chapter 21 verse 17. Okay. So, binanggit ko kanina yan eh. So, bro Camacho, 20 seconds bro. Pasok mo yung sagot mo bro. Opo. Time to shoot. Ang talatang ito, hindi po ito nagsasabi na si Pedro ang kahalili. Tawag dito. Ano ka ba yung tanong? Di ko... Sorry. Ito yung Next tanong. question. Ito yung tanong. Okay, ulit na lang. Ulitin ko yung tanong Ulitin ko yung tanong para kay Fernando. Okay. Ang tanong ko kay Fernando, no? Dito nga sa binabanggit ko sa John chapter 21 verse 17, no, tinatanggap mo ba itong sinasabi dito na pakanin mo ang aking mga tupa? Inuutusan ni Kristo ni San Pedro na pangalagaan ng kanyang mga tupa bilang siya ang kahalili ng mga ngalaga sa tupa. Sasagot na po. Proceed. Apo, yes, Kapitulo 21, talatang 16. Si Apostol Pedro nga ang siyang sinabihan dito, pero hindi ibig sabihin nito na papa na si Apostol Pedro. Iba kasi ang pagiging papa, iba ang pagiging apostol. Ayan. Kaya ipinapasok natin yung salitang papa at apostol para bigyan pagkakaiba. Next question. Si Apostol Pedro, hindi papa. Okay. Next question. So, tinatanggap mo ngayon na si San Pedro ang humalili kay Kristo sa pangangalaga sa tupa. Okay, ngayon, si San Pedro ba ay dapat pakinggan, yes or no? Dalawa po tanong nyo, sagot ko ay no, doon sa una. Hindi si Apostol Pedro ang siyang kahalili na mangangalaga sa tupa. Ano po? Hindi ko mo inutusan siya rito na alagaan mong aking tupa o pakanin mo aking tupa, nangangahulugan ng siya na ang kahalili o kapalit. Hindi po ganon.
Ano po, tungkulin po ng mga apostol yan na alagaan ang mga tupa. Next question. Including mga pastor. Okay, next question. Diyan ba sa Efeso 2:20, may mababasa ka ba? Kasi sabi mo, ang pangalaga sa tupa ay including yung mga pastor. Sabi mo na, follow-up question ko to. Sa Efeso 2:20, mababasa mo ba? May pastor ba diyan nakasulat? Letra por letra. Meron ba? Wala? Wala. Pero sa 4:11 hanggang 12 ng Efeso meron. Bakit mo kung papahanapin sa 2:20? Wala ka naman talaga mababasa yan. Di hanapin natin doon sa meron. Efeso 4:11 hanggang 12 meron. Pero dito nagkamali ka dito. Kasi apostol lang kinuha mo, hindi mo sinama mga propeta. Next question. Next question. Ngayon, kanina tanong mo sa akin kung dapat ba akong pakinggan ngayong gabi. Kung hindi ako ang dapat pakinggan ngayong gabing ito, at ang Santo Papa dapat pakinggan, ika nga, sabi mo nga kanina sa iyong presentasyon din, no? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kung hindi ako, ikaw ba dapat at aming pakinggan, yes or no? Ay, dapat. Kasi ako yung nasa katotohanan eh. Paksa mo nga, mali eh. Kaya kahit anong pagsasalita mo, Mr. Affirmative, hindi ka dapat pakinggan. Kasi sasala ka sa paksa pag sinabi mong dapat kang pakinggan. Lalabas dito, sino nagtuturo ng totoo? Di ako dapat ang pakinggan ng tao. Kaya nga, ang sarap sana baguhin ng paksa eh. Kaya lang yan ang tinitindigan po ninyo eh. Next question. Tumututo lang po ako. Next question. Okay, next question. Ibig sabihin, since ang paksa, ang Papa sa Roma ang dapat pakinggan ayon sa Biblia, pwede na natin itong palitan na si Fernando Camacho ang dapat pakinggan ayon sa Biblia at mga referensya. Tama ba, mali? Ay, mas maganda nga. Yes, tama sana. Mas maganda nga yun eh. Kaya lang ikaw ho nagbigay ng paksang yan eh. Kaya yan ang titindigan nyo. Isang dilemma po sa inyo yan. Ay, time na. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate, mga kapatid. At bago natin puntahan ang ating rebuttal stage, shoutout muna sa ating dumadaming live viewers ngayon sa ating page at sa ating group. Meron tayong halos 70 live viewers, mga kapatid. Shoutout dito kay Emelda Alfonso, lagi-laging sumusuporta yan sa amin. Ayan. Hello po sa dalawang magaling na debater. Shoutout din kay Aladin Gregorio, yung mga kaibigan nating Baptist. Shoutout sa kaibigan nating Fernando Camacho. Ayan. Kay June Conahap. Nawala. Shoutout sa iyo, bro. Kay Pastor Rayan Fuentes, di kasi ini-exegete ang text, pinipilit. Shoutout din kay Jobert C. Tama. Totoo pala talaga na Vicar of Christ ang Papa nila. So, totoo pala ang prophecy na sa 666. Shoutout din kay Peter Villarruel. Hindi daw nagkasala ang Pope, sabi ni Denmar. Ahaha. Shoutout din kay Alvin Kitamundok, Pastor Rayan Fuentes. Okay. Teka na, wala. Wala siya kahit isang papel, ako marami na posted on my FB walls. Shoutout din kay Roel Celebran, bro, namiss ko to, SDA na kaibigan namin. Grabe, ang daming accomplishment na pala ni bro Denmar Santiago sa RCC. Shoutout kay Pastor Cesar Baladad, mabuti pa si Brad Alvin Kitabundok, pinaglalaban niya ang mga doktrina ng Catholic. Si Papa walang record na pinapaglaban ang aral ng simbahang Katoliko. Shoutout din kay Samuel Tahuda, founder ng MCGU. Huwag na kayong mag-away dahil pareho din naman kayong mali. Ayan. Shoutout sa iyo, bro Sam. Kay Avila, ano ba ito sabi ni Avila ng SDA? Pastor Gomez Anthony, nagde-debate na naman ang parehong mali. Ayan. Shoutout din kay Perchibal Pareñas, gandang gabi sa lahat. At kay Frank Lau, God bless bro Fernando. Ayan. At mga kapatid, yun lang yung ating nahagip sa comment box. Shoutout sa inyo lagi. Tuloy-tuloy kami dito. Another 10 minutes sa rebuttal. Brother Denmar Santiago ng Catholic. Set ko muna yung timer, bro, ha?
Yun. 10 minutes, bro. Your time start Okay. na. Rebuttal. Okay. Okay. Magandang gabi ulit mga kapatid. Ano? So ngayon, no, ang ating kausap ay nagtatayo ng kanyang sarili. No? Ito po ay hindi po dapat pakinggan. Sapagkat nagtatayo ng kanyang sarili, siya daw ang dapat pakinggan. At siya ang katotohanan. Ibig sabihin lamang, no, tinatanggalan niya kayo ng free will, ng kalayaan na mamili kung sino ang dapat ninyong pakinggan ngayong gabing ito. Ano ang sabi ng Biblia sa ganitong tao? Pilipos 2:6. Ang sabi diyan, nasa kanya ang pagiging Diyos o nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinagpilitan na maging kapantay niya sa Diyos. No? Instead, ginibap niya lahat ng meron siya at namuhay ng isang alipin ni pinanganak bilang tao at naging tao. At naging humble siya at masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Gayahin niya ninyo ang ugali ni Christ Jesus. Sabi dito sa Philippians chapter 2, no? So, ito dapat ang ating maging isipan, no? Sabi dito, maging humble kayo at ituring ninyo na mas magaling ang iba, no? Kesa sa inyo. Ako, hindi ako nagpakilala ng anuman, gaya ng iba dyan, na nagpo-post sa Facebook, o gaya ng iba dyan, no? Kasi hindi naman kailangan i-post yung mga achievements at mga bagay na dito sa lupa, no? So, ang tanging pagmamalaki lang natin ay ang ating Panginoon Kristo, sabi nga ni Apostol San Pablo. Ngayon, ang hindi alam ng ating kausap, no, ang Santo Papa ang siyang susunod o ang halili sa ating Panginoon Kristo. Dito po sa Juan, sa 21 pa rin, dito po sa talatang 19. Ito ito po ay magandang balita Biblia. Ayan. So, 21:19. Ang sabi dito ng ating Panginoon Kristo ay ganito, no? Sinasabi niya rito at ipinahihiwatig kung papaano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Maliwanag, sino ba ang susunod? Edi sumunod si San Pedro. Ano sabi, sumunod ka sa akin, edi sumunod siya. Yung salita sumunod, ano po tawag doon? Kahalili niya si Kristo. No? Ayan. So kanina pa ipinagdidiinan ng ating kapatid yung salitang Santo Papa. Saan ba galing ang salitang Santo Papa? Ang salitang Santo Papa ay mula, no, sa salitang Italia, no, na papas. At saka sa Greek, papas sa Greek, no, na mababasa natin sa unang Korinto 4:11. Ang sabi diyan, because even though that you have 10,000 guardians in the Christian life, you have only one Father, and it was I who gave you life in Christ through the gospel. Ngayon, mga kapatid, no, ang mga apostol, gaya ng ating Santo Papa, ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon Kristo ng ministeryo na ito nga na siyang dapat nga pakinggan ng tao, na tinatawag nating magisterium ng simbahan, ng teaching authority ng church, because we believe that the Bible cannot explain itself, no? So therefore, there must be an interpreter of the Word of God, and that is the church who is given the authority. Base dito sa ikalawang Korinto, babasahin natin ikalawang Korinto 5:16. Basahin po natin. Ikalawang Korinto 5:16. Ang sabi ho dito, ganito. Kaya ngayon, no? Wait lang. Okay. Nandiyan sa ikalawang Korinto 5:18. Ayan. So ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kayong kaibigan at hindi nakaaway. Pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon sa mga tao upang maging kaibigan rin niya. Pinagkatiwalaan
no, na maging kaibigan at lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. No, at sabi pa sa ibang talata ng Biblia, ipinagkatiwala sa Santo Papa o sa mga apostol, no, kabilang si San Pedro, ang ministeryo ng reconciliation. No, nandiyan yan sa 2 Corinthians. No. Ngayon, puntahan natin yung Ephesians chapter 2 verse 20. Pag sinabi po nating propeta, mga kapatid, no? Pag sinabi ho nating propeta, ang pagiging propeta, no, ay isang opisina base dito sa ating katisismo ng ating simbahang Katolika. Okay, kukunin ko lamang. Okay? So, ayon dito sa katisismo ng ating simbahan, gaya ng binabanggit na CCC number ni Fernando Camacho kanina lamang sa kanyang presentasyon, tayo ay kahati ni Kristo sa kanyang pagiging hari, pagiging propeta, at pagiging pari. No? So, tatlong ministeryo ng ating Panginoon ang siyang ipinagkatiwala sa atin. Katunayan, no? Katunayan lamang nito, katunayan lamang nito yung mababasa sa Mateo 28:19, kung saan ipinahayo ng ating Panginoon ang kanyang mga apostol upang gumawa ng mga apostoles, ng mga alagad. No? So meaning, may succession. No? May succession ang mga apostol. No? At mayroon bahagi. No? May bahagi sa ministeryo ng mga apostol, yung mga naging successor. Ngayon, puntahan natin yung infallibility of the Pope. No? Dito tayo magkakaroon ng dispute, lalo na sa sinasabi ni Fernando Camacho sa mga anti-Pope. No? Linawin natin. No? Ito, yung infallibility of the Pope, ang sabi diyan, no? Okay. Dito po sa page 32 pa rin ng Catechism of St. Pius X. Page 32. Ang sabi dito, no? God has granted the Pope the gift of infallibility in order that we may all be sure and certain of the truths which the Church teaches. It is defined that the Pope is infallible. The Church has not put forward a new truth of faith, but to oppose new errors and to simplify, define the infallibility already contained in the sacred scripture and tradition in truth revealed by God, therefore to be believed as a dogma or article of faith. No, so pag sinabi natin ito ay dogma, infallibility na kinuha na noong binigyan ng Espiritu Santo si Apostol San Pedro at yung mga apostol, descent of the Holy Ghost dito sa Pentecost, no, ay napuspos, no, unang nakapagsalita si San Pedro, no, after that event, no, at siya nga yung nangaral sa mga hintil. Siya yung unang nangaral sa mga hintil. No, tandaan niyo, siya rin ang unang tinawag na maging apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing infallibility, mga kapatid, pag sinabing infallibility, ito ay sa faith and morals lamang. Meaning, pagdating sa doktrina, no, ay hindi maaaring magkamali o sa pagtuturo ang Santo Papa. So, balit hindi natin tinatanggal, no, yung pagiging peccable. Yung peccable, ibig sabihin yung possibility to sin. No? Kaya may dalawang heresy, isang formal heresy na yan ay deklarasyon ng maling doktrina na hindi ginagawa ng Santo Papa, o material heresy na ito ay yung kanyang sariling opinyon o yung kanyang ginagawa bilang tao. Tandaan natin, ang Santo Papa ay tao pa rin, no, na nagkakamali gaya ni San Pedro. No, kaya si San Pedro, sabi nga naturingan niyang apostol, pero siya ang pinakamakulit at pasaway sa lahat. So, dapat pa rin pakinggan? Opo naman. Dapat pa rin pakinggan. Bakit? Bakit nananatili nakatayo ang ating posisyon? No? Bagaman gustong gibain, hindi naman magiba sapagkat hindi naman sinisitas o dinidirektang banggain ang ating mga talata. Bakit dapat pa rin pakinggan? Sapagkat
nandun pa rin, no? Ang kahalagahan ng pakikinig sa mga apostol, Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Catholic. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Second cross ito. Your time start now, bro. Okay. Ang una kong tanong, saan po sinabi sa Biblia o anong talata sa Biblia? Saan sinabi sa Biblia na si Pedro ay Papa? Gusto ko pong mabasa. Mababasa sa Juan 21:17. Tandaan natin yung sinasabi kong scope ng pagbabasa, hindi lamang word for word, minsan ay behind the text, read between the lines, at beyond the context. No? Maraming scopa or scope ang pagbabasa ng Biblia, hindi lamang word for word. Next question. Next question. Okay. Ayon sa paksa at deliberation po ninyo, so, lumalabas na, teka na, nag-collapse, eto. So, lumalabas na ang Papa, tulad nila Clement I, Constantine VII, Gregory XVI, Linus, John Paul II, ay pare-parehong isinugo ng Diyos para pakinggan ng tao? Yun bang ibig mong sabihin? Yes, ang lahat ng Santo Papa na babanggitin mo, yung 266 popes, no, na walang patid na listahan ng mga Santo Papa, no, ayan sa Annuario Pontificio, 266 popes hanggang kay Pope Francis, no, walang patid, no, ay dapat pakinggan ng tao. Okay? Okay. So, next question. Sino ang dapat pakinggan? Ang Papa sa Roma o ang Patriarch Orthodox Catholic Church? Ang dapat pakinggan, siyempre, ang Santo Papa sapagkat ito yung ating proposisyon. No? Hindi kabilang dito ang Bartolome, no? Dito sa ating usapin. Ang ating usapin ay ang Santo Papa. No? So, huwag kang lumayo ito sa topic. Okay. Next question. Okay. So ngayon, pinipili mo ngayon ang Papa kasi ginamit yung salitang ang bilang independent clause. Ang sunod ko pong tanong ay ito. Yan. Si Constantine VII at Gregory VI, nasabi ninyo, dapat pakinggan. Hindi ba't mga antipope ito? Yes. Yes, mga anti-pope, no? Kaya nga hindi sila kasali dito sa listahan ko eh. Kasi anti-pope eh. So, sila ay dineclare lamang ng kanilang sarili na sila ay Santo Papa pero hindi by the College of the Cardinal. Okay, ulit ang Next tanong. Ulit ang tanong. Ang Papa ba na tulad ni Clement I, Constantine VII, Gregory VI, Linus, John Paul II, pare-pareho ba silang isinugo ng Diyos na dapat pakinggan ng tao? Yes or no? Yes, basta ito ay kasama ang kanilang listahan dito sa mga naging opisyal na naging Santo Papa. No, katulad ni Pope John Paul II, no, na sa dating Santo Papa, no, noong 90s, no, noong kapanahonan mo, Fernando. Dapat siya ang pakinggan mo. Next question. Okay. Next question. Meron bang anti-pope sa Roma? Yes or no? Wala. Wala, sapagkat ang mga anti-pope sumulpot sa Avignon sa France. No, noon nagkaroon ng 3 popes sa panahon
Kung hindi ako nagkakamali, yan ay 12th century na nagkaroon ng 3 popes, 3 Santo Papa, na ang dalawang ay galing sa Avignon, France. Okay. So, sabi po ninyo, walang antipope sa Roma. Ang sunod pong tanong, ito bang si Constantine VII at Gregory VI, taga-Roma ba sila? Yes or no? No. No. No, bakit? Hindi porke nakaupo doon sa trono, taga-Roma sila. Parang bakit sinasabi mo na yung presidente ng Pilipinas nakaupo sa Malacanang, taga-Maynila. Hindi, taga-Ilocos yun. Next question. Next question. Ulitin ko tanong. Si Constantine, si Pope Constantine VII at Pope Gregory VI, sila ba ay umupong papa sa Roma? Yes or no? Wala, ito ha. Maaari silang nakaupo, no? Kasi dito sa listahan ko, Stop. Objection na. Tanong ko po, yes or no? Sila ba ay umupong papa sa Roma? Yes or no? Okay, so yung categorical na yes or no, Bro Denmar, magka-counter object ka bro or ready ka nang sumagot sa yes or no? Ready ako, ready. Okay. Ready. Bro, yes or no muna bro? Yes. Umupo. Ayan o. Si Gregory the First. Ayan o. 64 ito, no? Panahon ng 590 to 604, no? Gregory the First. Ito yung binabanggit mo eh. Ayan o. So, 64th siya as the Pope. So, next question. Umupo si Pope. Next question. Okay, ulitin ko tanong, ano? Si Constantine VII ba at saka si Pope Gregory VI, sila ba ay umupo bilang papa sa Roma? Yes or no? No, kasi ang mababasa ko dito ay Constantine lang eh, no? Ayan, no? Constantine lang mababasa ko dito eh. Number 88, ayan. Maliban lamang kung makapagbibigay ka ng number kung pagkilan silang po. Baka siguro gano'n. Next question. So, next question. Time. Ay, time na. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. Siyempre, dako tayo sa ating rebuttal din ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nasa live natin. Meron tayong halos 90 viewers sa Russia TV. At syempre, I think kasama natin dito. Sino nga yung kasama natin? Gusto ko lang i-recognize din. Yung Brother Jerry. Ano nga yung name ng platform nila, bro? Ating liwanagin. Ating liwanagin. Ayan. Shoutout sa inyo dyan sa ating liwanagin. Pasensya na at hindi ko mababasa yung mga comment nyo dyan or ilan yung viewers, pero maraming salamat sa panonood dito sa ating debate between Seventh-day Adventist and Catholic. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Pre-battle stage mga kapatid. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. Nang tanungin natin mga kapatid, saang talata sinabi ng Biblia o saan mababasa na si Pedro ay tinawag na papa? Ang ibinigay po ay yung Lucas 21:17. Pag binasa po ninyo, wala naman pong sinasabi rito na si Pablo tinawag na papa. Yan, sablay na naman, ano ho. Pangalawa, yung terminong sinabi niya rito na sumunod ka sa akin, ika ng ating Panginoon. Ang nangangahulugan daw yon na pag sinabing sumunod, ikahalili na ng ating Panginoong Kristo. Sumali mga kapatid. Hindi ko mo sumunod, hindi ko mo sinabing sumunod ka sa akin, kahalili ka na ni Kristo. Yung yung inalihan ng demonyo .
'Di ba? Sumunod din kay Kristo 'yun eh. Oh, yung iba pa na mga lingkod ng ating Panginoon, yung mga alagad, sumunod din sa kanya lahat 'yun eh. Oh, ibig ba sabihin kahalili na sila lahat ni Kristo? Hindi. Isa lang ang kahalili ni Kristo, ang banal na espiritu. Oh, kaya nga wala kayong mababasa sa Biblia na mga apostol kapalit o kahalili ni Kristo. Oh, hindi po. Sila ay binigyan ng misyon. Ang misyon nila, hindi bilang kapalit ni Kristo. Yan. Kundi alagaan ang tupa, ipangaral ang salita ng Diyos. Nagkamali pa nga ang affirmative eh. Oh, sabi niya kanina, si Kristo na ang kahalili ni Pedro. Mali. Nagkabuhol-buhol na, nakikita niya mga kapatid. Kakabuhol-buhol na ho. No? Pagbabadya lamang na ang mali, hindi mo talaga mapapalabas na tama. Okay? Then, ginamit siya yung Pilipos 2 para tinatanggalan ko daw ng free will ang tao na mamili. Pilipos 2:6 ang ginamit. Mali, uli. Oh, hindi ito kakapit sa akin kasi ito ay debate. Debate ito. Isa lang ang dapat na nagsasabi sa atin ng totoo. Oh, ang panig nyo, Roman Catholic, sa pamamagitan mo, at ako naman sa panig namin. Isa lang sa atin nagsasabi ng totoo. Oh, ipinapakita ko lang sa mga tao kung sino ang mas dapat pakinggan sa atin pong dalawa. Kasi ayon sa paksa mo, walang ibang dapat pakinggan kundi ang Papa sa Roma. Oh, tapos maya-maya sasabihin mo dapat ka rin pakinggan. O, kayo lumalabag po kayo sa topic na inyo pong ginawa. Ano ho? Yan. Kaya nagkamali po kayo sa topic. Dapat nilagay nyo, no, ang Papa sa Roma at kayo ang dapat pakinggan. Yan. Dapat ganon. So kaya lang nagkamali po kayo kaya hindi nyo maititindig yon. Kaya ano masabihin nyo ngayon, wala ring saysay. Kasi ang Papa lang ang dapat pakinggan ayon sa paksa po ninyo. O ngayon, no, ginamit niya yung sa Korinto na yung kahulugan ng Santo Papa, nung binuksan ko naman yung talata, wala doon yung binabanggit. Mamaya, itatanong ulit natin. Saang talata? Baka nagkamali lang sa Korinto. Kung saang talata binabanggit, no? Yung Greek word na papas. O kaya sa Latin. Hahanapin natin mamaya yon for the sake of arguments, no? Tapos ipapattern natin. Okay? Kung talagang totoo ba. Ngayon. Doon sa isa pang talata na dito sa sinasabi niya na itinanong natin, nagkalito-lito siya rito Kasi sa presentation niya, doon sa paksa, tinanong natin, yung bang Papa tulad ni na Clement the First, Constantine the Seventh, Gregory the Sixth, at Linus, John Paul II, pare-parehong sinugo ng Diyos na dapat pakinggan ng tao? Yes or no? Sinagot niya yes. Then sinunod nating tanong, si Constantine the Seventh at saka si Gregory the Sixth, mga anti-pope. Ibig bang sabihin dapat silang pakinggan? Sagot niya no. Inulit natin yung tanong. Sina Clement the First ba, Constantine the Seventh, at Gregory Gregory the Sixth na mga anti-pope, at si Linus, John Paul II, na ito ba pare-pareng isinugo ng Diyos dapat pakinggan? Inulit niya ulit ang sagot yes daw. No? Yan. Pagkatapos nung tinanong natin, si Constantine the Seventh ba at Gregory the Sixth, yan ba ay umupo bilang Papa sa Roma? Napansin nyo, ang tagal ho sumagot, hindi ho ba? Nagkaano rito, nagkaabirya. Nagkaabirya. So, at sa huli, sabi niya, hindi dapat pakinggan. Hindi sila umupo. Bakit kanina ang sabi yes? Tapos no. Yes ulit. Pagkatapos binabawi ulit sa ika-4 na pagkakataon. Ay, malaking question yan. Malaking ano yan. Ito sinasabi natin
Kapag mali ang tinitindigan, hindi mo kayang itama. Oh, mali eh. Di ba? Oh, mali. Oh, kaya napakalabo na nito mga kapatid, napakalabo. Oh, ngayon, eto tinanong natin kanina. Oh, sino ba dapat pakinggan? Ang Papa sa Roma o ang Patriarchs ng Orthodox Catholic Church? Sabi niya ayon sa paksa, ang Papa sa Roma. So dito, ginagamit na naman niya yung definite article. Oh? Bilang o para doon sa independent clause. Hindi niya masagot na pareho eh. Di ba? Oh. Pero kapag sa pagitan ng negative at ng Papa, iiba na naman ng style niya. Oh? Yan. Oh, so napapansin niyo mayroong contradiction, ano? Mayroong mga lapses. At isa pa, mga kapatid, ewan ko lang kung sasabihin ng tapatan ni kapatid na Denmark. Kasi lagi ko narinig eh, parang ang dapat pakinggan yung Patriarchs ng Orthodox Catholic Church eh. Di bali, side ano lang yon. Next, ngayon, dito pa. Eto pa. Wala daw naging wala daw naging anti-pope ano po doon sa tawag dito doon sa Roma, ano ho? Yan. Pero alam niyo po mga kapatid, sa kanilang kasaysayan ng pagkakaroon ng pope, meron ho eh. Meron. May mga naging anti-pope. Ano ho? May mga naging anti-popes sa Roma. Okay? At ito, isa sa mga babasahin ko mga kapatid, mula ito sa lagay nga natin sa screen. Teka, mali yata. Okay? Ilagay natin sa gusto ko makita nyo ito eh. Ayan, anti-pope. So, sabi niya, no? There have been several anti-popes throughout the history of Roman Catholic Church. According to the Catholic Encyclopedia, Natalius was the first anti-pope, but he allegedly recanted and came back to the fold. The most widely recognized earliest anti-pope was Hippolytus of Rome, who protested against the Pope Calixtus I and headed a separate group within the Roman Catholic Church. Yan, no? Ngayon, marami pa eh. The list of anti-popes given the names and information about the connection of to the churches in Rome, no, for those who are elected or appointed as pope under irregular circumstances and whose election or appointment was not later regularized. Ito, kung iisa-isahin ko to sa inyo, napakarami nito mga kapatid, mga naging anti-pope po yan. Ito pa yung ibang mga list ng anti-pope. No? Yan, no? So, marami. Ano ho? Kaya nga, mga kapatid, hindi talaga maitatayo ang paksa. Ano ho? Kasi lalabas, pati anti-pope, dapat pakinggan. Katulad nung sagot sa atin kanina, no? Pati sila Agustin II, si Gregory VI na mga anti-pope dapat din pakinggan eh. Kasi sabi niya, yes. 'Di ba? 'Yun. Kaya lalong hindi na maititindig ng affirmative side yung posisyon. Ano po? Napakalabo na ho. Ngayon, isa pa, time na. Sige, salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Siyempre, dako tayo agad-agad sa ating pagtatanong. 7 minutes para kay Denmark Santiago ng Catholic bilang affirmative. Set ko lang yung time niya, ha? Okay, 7 minutes, bro. Your time start now. Tanong. Okay. First question, no? Sa tuwing nagkakamali si Peter, no? Sa Bible, napakaraming beses nagkamali si Peter. At ang pinakahuli, yung itinatuwa niya ang ating Pangso-Kristo ng 3 beses. Tanong, nung sinabi ni Kristo sa Luke chapter 10 verse 16,
na ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil din sa akin. Tanong, no? Si Peter ba pag nagsasalita ay dapat pa ring pakinggan o dapat itakwil? Okay, sagot. Hindi lang si Peter ang sinasabihan dyan, kundi yung mga apostol. Basahin mo uli, hindi po singular na para kay Peter lang yan. Time stop. Objection. Ano yan? Affirmative. Okay. Ang aking tanong, no, ay specific. No, hindi ko tinatanong kung sino, kung mga apostol ba yan or kung sinong apostol. Specific ang tanong ko. Si Peter ba bilang pasaway na apostol at nung kabilang sa sinabihan ni Kristo na nakikinig sa akin ay nakikinig sa inyo? Tanong, dapat ba siyang pakinggan o dapat siyang itakwil? Dapat pakinggan or dapat itakwil. Bro Camacho, meron kang counter objection bro or ready ka na dun sa pagpipilian? Doon ako sa 20 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Sige, proceed bro. 10 seconds na sagot. Kasi yung tanong niya, wala doon ang sagot natin. Gumamit kasi siya ng talata. Ang sabi doon kayo. Ang tinutukoy mga apostol. Bakit naman gusto lang palabasin Next si question. Pedro? Si Pedro. Okay. Okay. Ngayon, ikalawang tanong. Si Pedro ba hindi apostol? Yes or no? Isa siya sa mga apostol, pero hindi siya papa. Wala kang mababasa na si Apostol Pedro tinawag na papa. Wala po. As in Pope na pagkakilala ng Roman Catholic Church. Next question. Okay, dito ba sa unang sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, no, yung Italian language or yung sa Greek ay papas na nakasulat sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, tinatanggap mo ba yan na nakasulat yan dyan, letra por letra? Yes or no? 4:15. Teka, babasahin ko ba ako sumagot ng yes or no? Akin naman ang oras 4:15? 4:15. Next question bro. Walang papa na nakalagay. Next question. Okay. Uulitin ko yung tanong para kay Fernando. Uulitin ko yung tanong. Yung salitang papas, ulitin ko, sa Italian language, diyan sa talatang 1 Corinto 4:15, no? Tinatanggap po ba na nakasulat yan letra por letra sa Italian Bible? Yes or no? Okay. Ang Italian yes, ang Italian Bible, isa lamang translation. Ang dapat nating pagbatingan, yung tekstong Grego. Wala hong papa sa tekstong Grego. Ngayon, bumasa ka ng talata na sa tekstong Grego, tinawag siyang papas. Kasi sabi mo, yung papas, Grego rin kanina Next question. Bumasa po kayo noon. Next question. Kung ang papas sa Italian Bible ay father sa English at ang kanyang equivalent sa Greek ay pater, no? Tinatanggap mo ba na yung mga apostoles ay ama sa pananampalataya ng mga Kristiyano? Yes or no? Ama sila sa pananampalataya pero hindi sila papa. Dito sa 4:15 na nagkamali po kayo, sa tekstong Grego hindi po papa yan. Yan ay pateras. Yan. Magkaiba yung pateras doon sa papa or pope or papas. Magkaiba Next po. question. Huwag niyo pong pagsamahin. Next question. Sabi dito sa John chapter 21 verse 19, yung sinasabi ni Kristo na sumunod ka sa akin. Pagka sinabi bang sumunod ka sa akin, no? May iba bang masusunod na hindi sinasabihan or hindi kausap? Kasi ang sabi doon, sumunod ka, tumuturo kay Pedro, sumunod ka sa akin, no?
Ang tanong ko, pag sinabing sumunod, mayroon bang ibang tao na sinabihan o sumunod ka, particular sa tao, na susunod kahit hindi siya sinabihan? Meron ba? Wala. Meron o wala? Meron. Meron, ang dami oh. Marcos 2:14, 10:21, Lucas 5:27, 9:59 ng Lucas, 18:22, Juan 1:43. Ang daming sinabihan na sumunod ka sa akin eh. Pero hindi ibig sabihin nun na sila ay papa na. Mali. Okay. In particular, specify natin. Pag sinabing pakanin mo ang aking mga tupa at sumunod ka sa akin, may iba pa ba na pinagsabihan na pakanin mo? May iba pa bang mga apostol na pinagkatiwalaan ng pagangalaga sa tupa? Meron pa ba na mga apostol o wala na, si Pedro lang? Meron, dami nga eh. 4:11 hanggang 12 ng Epeso. Marami. No? Andyan yung mga propeta, andyan yung mga guro, ibanghelista, yung mga kasamang kamanggagawa yan na mga ngalaga sa kawan ng Diyos. Kahit si Pedro, hindi po papa. Wala ka mababasa si Pedro, tinawag na papa ng mga kapatiran noong unang siglo. Next question. Diyan ba sa Efeso 4:12, may mababasa ka ba na sinabi dyan yung mga pare, yung mga propeta na nandiyan, yung mga minister na nandiyan o whatsoever pang nandiyan, sinabihan ba sila letra por letra, mababasa ba na pakanin mo ang aking mga tupa? Mababasa, yes or no? Mababasa. Ayan, ilagay ko sa screen, no? Ang iba'y ginawang apostol, propeta, iba'y ginawang ebanghelista, iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. Pangangalaga yan eh. Oh. Pangangalaga yan. Next question. Okay. Time na. Next question po dito. Time na, bro. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage ng debate. Bago yan, shoutout muna sa ating mga manonood. Mga kapatid, magbabasa ako ng ilang comment dito bago natin puntahan ang ating final conclusion. Shoutout sa lahat. Meron tayong 182 live comments. Meron tayong halos 100 live viewers, mga kapatid. Napaka-active ng ating debate ngayon. Napakagandang gabi. Shoutout kay Percival Parenyes. Gandang gabi sa lahat. Kay Frank Lau. God bless, bro Fernando. At kay Cesar Baladad. Okay, shoutout sa iyo, bro. Kay Anthony Aspe. Ang tunay na iglesia ay walang titulong pope. Never naglagay ang Diyos sa iglesia ng titulong pope. Shoutout kay Noriel Cool Gabasa. Lugi ang papa sa Roma. Ha ha ha. At shoutout din kay Pastor Rian Puentes. Sa palagay ko si Bro Denmar manatili na sa RCC dahil marami ng certificate unlike sa SDA at SINC. At shoutout din kay Yelin Camacho. Go bro Fernando. Shoutout kay Pastor Gomez Anthony ng Baptist. Kahit gaano karami ang record ng debate ninyo, pero puro naman mali aral ninyo. Wala pa rin kwenta, kawawa naman kay puro kayo assuming na tama. Shoutout din kay Samuel Tahuda, yung founder ng MCGU. Ano ba yan? Si Denmar hindi marunong sumitas. At Kingwell, hanggang ngayon di pa rin nakabawi si Denmar kay Fernan. Mas lalo siyang naliblib sa putikan sa kahihiyan. Shoutout kay Ronald Moratas, pa-shoutout kuya, ayan, shoutout. At kay Rocky Tulog, magaling silang dalawa at moderator. Ayan, thank you. Sa Advent Biblical Ministry, malaking shoutout sa inyo ha. Si Johnny Kapangpangan, si Rap Glenarap, kay Matt Corey, sumunod means papalit o kahalili. Anong klaseng pag-intindi yan? Shoutout kay Jobert Tima, ang Katolik ay hindi Kristiyano dahil si Jesus walang rebulto. So Kristo ay Sabado kung mangilin. Si Jesus di kumakain ng baboy. At shoutout kay Pastor Cesar Baladad ng Born Again. Paano pa kaya depensahan ni Bro Denmar ang pag-atake ng STA?
Ayan, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dumadami na ang ating mga comment. Shoutout sa inyo. Hindi ko mabasa lahat ha. Dito lang yung nahahagip ko. So, dako tayo sa final conclusion. 5 minutes lang ito. Mauna si Brother Fernando Camacho bilang negative. Again, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa ating ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at referensya ay ang Papa sa Roma bilang negatibo. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, so maliwanag nating napakinggan no, sa ating pagtatanong. Itinanong din natin yung dalawang antipope, no? At sa sagot niya, yes, dapat din pakinggan. So dito pa lang wala na, hindi na talaga tatayo. Oh, kasi lalabas pope at saka anti-pope, dapat silang pakinggan, no? Yan. So reject na agad mga kapatid. Then yung sinasabi na something the same proclaim ang mga anti-pope, hindi po sila proclaim, kundi talagang hinalal po sila. Ano, at makikita po niya sa napakaraming iba't ibang mga referensya na hindi sila nag-self-proclaim, no? Halimbawa, dito sa Merriam-Webster, one elected. Yun, inelect din sila. O, meron ding claiming to be a pope in position, alinsunod sa mga Roman Catholic Church. No? Sa iba pang mga dictionary.com, a person who is elected. So, inelect din itong mga anti-pope na ito. No? Kaya lang di sila magkasundo, tinawag sila anti-pope. Yan, no? So, kaya dito pa lang eh. Oh, then, sino ba ang self-proclaim? Ay di yung Papa sa Roma, eto nga sabi sa isang ano eh, ay hindi mababasa, no? Gusto ko sanang mabasa ninyo ito mga kapatid eh. Yan. Oh, kasi, ayan no, ang sabi diyan sa ni Pope Pius VI, April 30, 1922, you know that I am the Holy Father. Tingnan niyo yung Holy Father, capital F po yan. No? Hindi lang small letter F. Yan. The representative of God on the earth, the vicar of Christ, which means I am God on the earth. Oh, tama ba yan? Sasabihin ng isang papa na siya, I am God on the earth. Oh, si Pope Pius the 11 ba, anti-pope? Hindi po mga kapatid. Oh, ito pa sabi the great encyclical letters ni Pope Leo. Ayan. We hold upon this earth the place of God Almighty. O kasi nga paniniwala nila, sila yung kahalili ni Kristo. Pero sa Biblia, ang kahalili ni Kristo hindi Papa, kundi ang Holy Spirit. O, nagkamali po kayo dyan. O, ayan, nagkamali. Ayan. O, eto pa, sabi Decrecal de Translat Episcopap, the Pope has power to change time, to abrogate law, and to defense with all things, even the precept of Christ. Kita mo, pati yung kautusan ni Kristo, kaya nilang baguhin. No? Kasi nga, sila daw kuno ang kahalili ni Kristo o kapalit. Mali. Holy Spirit, kapatid. Kaya sabi pa rito, thank you po. The Catholic Encyclopedia, ang sekular na otoridad ay may karapatang magparusa lalo na sa grabing krimen ng parusang kamatayan. Yung palang papa nila, pwedeng magparusa ng parusang kamatayan. Tuloy pa sa encyclopedia. Ano pat ang mga heretiko, hindi lamang nararapat maitawalag sa iglesia, kundi nararapat ding mamatay. Kasi nga, yung papa pwedeng magparusa ng kamatayan. Ano sabi? Ng history. Ang iglesia sa Roma ay nagbuhos ng mas maraming inosenteng dugo kaysa anumang institusyon na namalas ng sangkatauhan. Kaninong pamumuno yan? Sa Papa. Sa papacy. Ano pa? Hindi maitatanggi ng sinumang protestante na may sapat na kaalaman ng kasaysayan. Imposibleng magkaroon ng lubos na kaalaman sa karamihan ng kanyang biktima. At malinaw na walang kapangyarihan ng imahinasyon ang lubusang makapagpaliwanag sa kanilang mga paghihirap. Kita po ninyo, yan ba ang papa na dapat paniwalaan ng buong mundo? Gumagawa ng krimen. Nagsiself-proclaim na sila ang makapangyarihang Diyos sa lupang ito. Magbago na kayo ng pananampalataya, mga kapatid ko. Nasa mali kayong pananampalataya. Kaya nga sabi,
ng History of Protestantism, ang katanghaliang tapat ng kapapahan ay siyang hating gabi ng sanlibutan. Buti na lang, noong 1798 AD, tinapos ang kapangyarihan o yung malagim na kapangyarihan ng mga papa. Yan. Kaya nga, mapalad mga kapatid ko, na kayo ay napunta sa Seventh-day Adventist. Wala kayo dyan sa Roman Catholic Church na pinangungunahan ng Papa na di umano'y kahalili. Isang kwentong barbero ang sabihin kahalili sila ng ating Panginoong Jesucristo. Masisira ang John 14. Okay, at syempre dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at referensya ay ang Papa sa Roma bilang affirmatibo. Denmar Santiago ng Catholic, your time start now. Okay, magandang gabi, no? Naitatayo pa rin ang ating paksa, no? Kasi hindi talaga sinasalugat, no? Ako ay disappoint sapagkat hindi sinasalungat at hindi direktang sinasagot ng negatibo ang ating mga talata, no? Kagaya ng Mateo 16:18, pumunta pa nga ako sa Greek kasi maalam daw ito sa Greek. Pero muli, hindi na naman pumunta sa Greek, no? Yung binanggit kong kay Pahalion, hindi niya pinansin, no, na idinikit ko doon sa Efeso 2:20 na yun naman talaga ang tamang exegetical interpretation doon na ito nga yung supporting verse doon sa talatang yun, no? So hindi talaga binabangga yung mga talata, no? At mabasa natin dito na maliwanag 1 Corinthians chapter 4 verse 15 na I am the Father, no? Sabi dito, no? Basahin natin, no? I am the Father. Sabi, because even though you have 10,000 guardians of the Christian life, you have only one Father. So nakiklaim din si Paul. Sabi niya, you only have one Father, and it was I who gave you life in Christ through the gospel. So siya ay nagsasalita para kay Kristo, kaya nga sabi sa Hebreo 1:1, ang anak ay nagsasalita sa ating kapanahunan at yan ay sa pamamagitan ng pinagpalang apostol na si San Pedro na siyang pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian ng langit upang magbigay ng batas. Kaya walang kwenta yung sinitas niya kanina na pwedeng magpapatay. Oo, sige, tanggapin na natin yan. Pero, again, tumakbo na naman sa Inquisition. Ito, babasahin natin. Dito po sa tala, no? Dito po yan sa tala ng Gloria Universal Encyclopedia Volume 5, page 436 and 437. In Spain, the law, the Inquisition of the heretics was instituted by King Fernando. Fernando pa. Hindi po, Fernando. And Queen Isabella as their instrument for their defense. Their Inquisition was intended for the Jews and the Moros who had been converted into Christian, whose volitional means were to topple down the Spanish government. Ang Inquisition pala, no, ay kagagawan ng civil authority at hindi ng simbahan. Sapagkat, sabi dito, the law of the church forbade any inquisitor, pinagbabawalan, to kill the heretics. So, ang simbahan, against siya sa pagpapapatay sa mga heretiko. Pero sino ang pumatay? Ang mga civil government. Mga kapatid ko, pakikinggan ninyo yung ganitong debater. Nagsisinungaling, no? Madadala kayo sa perdition, no? Ngayon, no? Puntahan natin yung sinasabi niya na antipope, no? Kaya ko sinitas ang Pilipos 2:6. Sapagkat ang simbahan ay humble na nagtuturo na ang simbahan ay hindi, no? Hindi museo ng mga banal, kundi ito ay ospital para sa mga makasalanan, gaya ni San Pedro na nagtatwa sa ating Panginoon Kristo. No? Kung nagkamali si Peter,
So hindi na dapat siyang pakinggan. Bakit pa pinakikinggan ng Seventh-day Adventist? Gayon din kami, kung mayroong mga anti-pope, dapat din pakinggan sapagkat sila man ay nag-claim or sila man ay inelect, ito ay gawa ng Espiritu Santo gaya ng paghahalal kay Matyas sa Pentecost bilang kahalili ni Judas Iscariote. Mayroong apostolic succession at hindi ito mapapamalian ng ating kadibate na si Fernando Camacho. At hindi niya na-discuss bakit naging anti-pope ang mga ito. Yung iniisa-isa niya yung mga pangalan, hindi niya nabanggit kung ano. Kasi sabi ko nga kanina, pinangunahan ko, may formal at material heresy. Ang material heresy, opinion at hindi ex cathedra. Tandaan natin, ang Santo Papa ay tao pa rin at maaari siyang magkamali sa kanyang pagiging tao. Pero pagdating sa faith and works, hindi. So, dyan nagtatapos ang debate natin between Roman Catholic Church and Seventh-day Adventist, mga kapatid, sa topic na ang dapat pakinggan ng tao ayon sa Biblia at referensya ay ang Papa sa Roma. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Unahin natin si si Denmar, bro. Salamat po na, bro. Okay, maraming salamat una sa ating Panginoong Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon. Tayo ay ginising ng Panginoon kasi may debate daw tayo kay Fernando. Puyat kasi dahil sa ating trabaho bilang isang call center at ayun nga, dahil nga dito aking ini-announce yung aming magiging debate ni Fernando sa susunod na linggo. Ito ay baka siguro ito yung aking huling debate muna pansamantala para makapag-focus ako sa aking trabaho at sa iba pang mga bagay. So tatanggap tayo ng mga debate siguro sa mga susunod na mga panahon na. Kasi ang apologetics ay mayroon namang iba't ibang pamamaraan kung paano siya i-spread o gagawin bilang ministeryo. At aking ding ini-announce publicly, nagpapasalamat ako rin sa DevCon kahit hindi sila part dito. Pasalamat ako sa DevCon. At publicly na-announce ko ang aking resignation bilang head moderator ng Debaters Convention at lahat ng aking opisina dyan sa Debaters Convention mula sa araw na ito upang makapag-focus ako sa aking trabaho. Muli po, maraming salamat sa nagtiwala sa akin dyan bilang moderator ninyo dyan sa platform na yan. At maraming salamat kay Rasha Vista sa ating kapatid, gwapong-gwapo, Brother Rasha Vista ng Rasha TV. At maraming salamat din kay Brother Jerry ng ating liwanagin. Sana makilala kita at sa mga susunod na pagkakataon ay magkaroon tayo ng mas mahaba na pag-uusap o dialogo bilang magkaibigan. So, at salamat din kay Fernando Camacho at saka sa ABM sa pagkakataong makausap ko ang isang batikang debatador na dati kong kasama sa ministry, Fernando Camacho Jr. FCJ. Maraming salamat, Dr. Maki. Maraming salamat din at sa bumubuo ng ARCP, maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay, at syempre pasalamat din kay Bro Fernando, bro. Yes, pasasalamat unang-una sa ating Panginoong Diyos at pangalawa sa atin pong mga kasama na naririto ngayon kay Rasha Vista at sa iba't iba pang mga platform sa Adventist Apologetic Ministry, sa IM, sa Russia TV, kay kapatid na Jerry Sipanta, yung kapatid na Emmanuel Pakate, sa Torno Manlangit, Gary, dalawa yung kay kapatid na Gary Sapanta,
At syempre sa aking mentor, yan, kay kapatid na Enrico Simpio. Yan, maraming salamat po sa inyo. At pinasalamatan din natin syempre si kapatid na Denmar Santiago, yung sa kanya pong pakikipag maayos na kausap. Unboxing po namin ni kapatid na Denmar, dito lang po yan sa platform. Syempre pasalamat din sa lahat ng audience, Adventist man at hindi Adventist. Kayo po pinasasalamatan ko. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, isa pong ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist, lagi pong tumitindig sa katotohanan at gumigiba ng mga maling aral, ay nagiiwan sa inyo ng mapagpalang gabi. Hasta la vista mga kapatid. Viva Adventista del Septimo Dia. Chukbok, hamnida, mispa sa inyong lahat mga kapatid. Okay, at Russia TV gusto ding magpasalamat sa lahat ng sumusuporta ng Russia TV mga kapatid. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin directly or maghamon sa ating mga debatista. Nandito si Brother Denmar, nasabi nga niya magpapahinga muna siguro siya. At si Fernando Camacho, lagi-lagi naming kasama yan, ilang taon na at nagbabalik. Ayan, so maraming salamat. Kung gusto nyo, pwede nyo akong maging mediator sa inyong mga future debate mga kapatid. At before ko ibibigay ko muna sa mga kasamahan namin dito. Kasama namin dito si Jerry Zapanta, bro. Hey, salamat po sa mga kapatid, mga kaibigan po natin na patuloy po sumaybay ng paksang tinalakay po ng mga kapatid po natin, mga kaibigan po natin. Salamat po sa Russia Vista, kay Brother Denmar Santiago, kay Brother Camacho, ganun din kay Brother Rocky. Salamat po. Purihin po ang Panginoon. At muli po, ang programa po itong ating liwanagin na nagpapasalamat sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makabahagi po sa mga paksang napapanood, lalo pat pag pinag-uusapan ng katotohanan. Muli po, magandang gabi po. Salamat po. Okay, salamat din mga kasama ha. Brother Rasha, salamat. Brother Den. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila